Boas. Welcome to Crayons! And our topic for today is about the Ten Commandments. But before that, let's pray. Lord Heavenly Father, thank you for this day. I pray, Lord, that you will bless our crayons, and I pray, Lord, that we will listen and obey to your commandments. In Jesus' mighty name, amen. Let's go, kids! In the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He
God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. 'Cause He loves me. 'Cause He loves me. Hi mga bata, kamusta kayo? Ako ulit si Ate Hazel and masaya ako na makakapag-share ako ulit sa inyo. I hope everybody is doing okay. Before tayo mag-umpisa, let's pray. Thank you Jesus for this time. I thank you for this opportunity na mapag-share sa mga batang ito. Pray that you will give us wisdom, you will help us have a good time. And I pray, Lord, that we will learn to love you and to love your word and obey your commands. In Jesus' name, amen. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa, bago natin pag-usapan yun, may mga papakita akong pictures sa inyo. So, sino nakakaalam ng sign na ito? Yan. Tama. Sign na yan, ibig sabihin, no jaywalking. So, sino nakakaalam, ano kayang pwedeng mangyari pag dinisobey natin yung sign na to? Diba? Pwede tayong masagasaan. O kaya, halimbawa sa crossing, tapos may sign na ganito, tapos hindi natin sinunod, tumawid tayo dun sa crossing, may dumaan na tren. Ano yung posibleng mangyari? Pwede tayong mamatay dahil pwede tayong masagasaan ng tren. O kaya naman, pag nag-park tayo ng sasakyan natin dun sa may sign na bawal pumarada. Ano yung consequence kapag hindi ka sumunod sa rule na yon? Pwedeng hilain yung sasakyan mo. Nakita namin sa balita ni Kuya Malbert sa Pilipinas, pag nato yung sasakyan ng mami at daddy nyo, ang taas-taas ng multa. So, yun ang mangyayari. Pag hindi ka sumunod sa rule, may consequence. Halimbawa naman, may malaki kang truck, tapos may sign na ganito dun sa merong mga tulay. Tapos sabi mo, hindi, wala na akong pwedeng gawin, pilitin ko na lang. Tapos tinuloy mong ipasok yung truck mo. Anong mangyayari? Pwedeng number 1, pwedeng mabiyak yung bridge, masira. Number 2, pwedeng masira yung truck mo, baka ma-yupi yung gilid o magasgas, diba? Maraming maaksidente, masira yung mga bit-bit mong mga gamit. So, bakit ko pinakita itong mga picture na to? Itong mga picture na to ay mga halimbawa ng mga signs, mga rules and regulations na obviously dapat sinusunod natin. At pag hindi natin sinunod, may consequence na pwedeng mangyari sa atin. So, yun ang dahilan bakit meron tayong mga rules para sa ating kabutihan din, para hindi tayo masaktan, hindi tayo maaksidente, hindi tayo mahirapan, makaiwas sa gulo, di ba? Yun ang dahilan kaya merong mga batas dito sa mundo. So, nung panahon din sa Bible, doon nag-umpisa, kaya binigyan ni Lord ng 10 Commandments tayo dun sa panahon ni Moses. Dahil nagumpisa na, nagkakagulo na yung mga tao kung ano-ano ng mga pinaggagawa nila, wala nang kaayusan. So, ang ginawa ni God, tinawag niya si Moses, at bago yon, kwento natin is galing sa Exodus 20. So, maalala nyo saan ang Exodus? Sa Old Testament, di ba? Old Testament, pangalawang book siya ng Bible. And then, doon sa part na yon, tinawag ni God si
Moses na umakyat sa bundok ng Sinai. At pag-akyat niya sa bundok ng Sinai, binigay ni Lord sinulat ni Lord sa 2 bato yung 10 Commandments. Naalala niyo yung kwento na yon? At siguro lahat tayo or karamihan sa atin narinig na yung 10 Commandments. So sinulat ni Lord yon sa mga bato. At yung mga utos na yon, yung 10 utos, di ba? So una, ano yung una? You must not have any other gods except me. Sa Exodus chapter 20. So pag-uwi nyo, i-check nyo yan ha. Exodus chapter 20. Isulat natin. So 2 passage ang ibibigay ko sa inyo ngayon ha. Exodus chapter 20. Okay? Yan. Baliktad niya yata nakikita. Anyway, sa Exodus chapter 20, dyan yung makikita yung kwento yung pagbigay ni Lord ng 10 utos sa mga tao. So, yung una is, you must not have any other gods except me. Pangalawa, you must not make for yourselves any idols. Walang gagawa na kahit anong mga Diyos-Diyosan, diba? Sino lang ang pupurihin, sasambahin? Si God lang. Pangatlo, you must not use the name of the Lord your God thoughtlessly. Ibig sabihin, huwag natin basta sasabihin yung pangalan ni God na hindi iniisip. Kumbaga sasabihin, diba uso sa Pilipinas, yung mga matatanda sabihin, ay Diyos ko. O kaya, oh my God. Mga ganon. Hindi pala dapat natin ginagawa yun kasi sinasabi natin yung pangalan ng Diyos na walang dahilan. Dapat pag sasabihin natin yung pangalan ng Diyos, merong dahilan. Pag nanalangin tayo, pag sinasabi natin yung kabutihan niya sa ibang tao, yun. Pero pagka walang silbi yung pagsabi natin, hindi pala dapat yun. Disrespectful kay God yun. Pang-apat, remember to keep the Sabbath as a holy day. Ano ba yung Sabbath? Yun yung kung bakit tayo nagpupunta sa church ng Sabado or Linggo. Yun yung araw ng pahinga. So kasama sa utos ng Diyos na maglaan tayo ng araw ng pahinga na pupurihin lang natin siya, magpapahinga tayo, bigyan natin yung katawan natin ng makapagpahinga tayo para ma-refresh tayo at kaya tayo nagpupunta sa church, makasama yung mga kaibigan natin sa church, mag-fellowship para ma-focus ulit yung isip natin kay God. At panglima, honor your father and your mother. Diba? I-respect natin sila, obey natin sila. At alam nyo ba, yan lang ang utos na merong promise. Ano yung promise? Pag in-honor natin at nirespeto natin yung mga magulang natin, we will have long life. Diba? Kahit lahat tayo, gusto natin humaba yung buhay natin. So yung pang-anim, you must not murder anyone. Huwag tayong papatay, syempre. Diba? Masama yun. Pang-pito, you must not be guilty of adultery. So sa mga mag-asawa, yung mga mag-asawa hindi dapat tumitingin sa ibang tao o sa ibang babae, yung mga lalaki o yung mga babae hindi titingin at gustong makipag-asawa sa ibang babae ulit. Kung sino lang ang asawa nila, yun lang. Yun ang turo ng Bible. At pang-walo, you must not steal. Bawal magnakaw, di ba? At pang-siyam, you must not tell lies. Bawal magsinungaling. At pang-sampo, you must not want to take anything that belongs to someone else. Hindi tayo dapat maiinggit sa kung anong meron yung ibang tao. Iisipin mo na bakit ito lang ang meron ako, bakit siya may gano'n, nakakainis.
ang lungkot ng buhay ko kasi siya maraming ganon. Ako wala. Hindi ganon. Ayaw ni God yun. Gusto ni God, masaya lang tayo para sa mga kapwa natin. So, yan yung 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses nung panahon na yon. At buong Old Testament, yan ang sinusunod nila. At yan ang gabayan ng mga judges, ng mga kings, kung paano nila i-judge yung mga tao. Kung gumagawa ba sila ng tama or ng mali. Pero, nung dumating si Jesus, merong nagtanong sa kanya tuloy. Sabi niya, tinitrick siya. Sabi niya, sa lahat ng 10 commandments, sabi niya, alin ba yung greatest commandment? Sabi niya kay Jesus. Sa tingin niyo, meron bang sagot si Jesus na isa sa sa 10 na yon? Magaling si Jesus. Ginawa niya, sinamarize niya yan. Sabi niya, sa totoo lang, lahat yung 10 commandments na yan, may 2 lang kayong dapat tandaan. Pag tinandaan niyo yung 2 yon, hindi sa puso niyo, sabi niya, nasunod niyo na lahat yung 10. At ano yon? Yung commandments ay sabi ni Jesus sa Matthew chapter 22, verse 36 to 40. Sabi niya, una, love God. Sabi niya, love God with all your heart, soul, and mind. Ibig sabihin nun, pagmahal mo si God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, lahat yung first part ng 10 commandments, nasunod mo na. Bakit? Kasi kung love mo si God, hindi ka na magsasamba ng iba pang Diyos, di ba? Kung love mo si God, susundin mo siya at hindi mo gagamitin yung pangalan niyang thoughtlessly. Magpapahinga ka at mag-worship ka sa Kanya pag Sunday or sa araw-araw at mamahalin mo yung mga magulang mo para i-honor mo rin si God, di ba? So, yun yung una. Sabi niya, pangalawa, kung nasunod mo yung una, love mo si God, kailangan may kapartner palagi yun. Kapartner nun is love people. Sabi niya, love your neighbor. Sino ba yung neighbor natin? Ibig sabihin lang ba nun yung mga kapitbahay natin? Hindi. So, kailangan love mo yung mga tao sa paligid mo. Hindi lang yung sarili mo. So, magiging full of compassion tayo. Paalagaan natin yung mga nasa paligid natin, mga kapatid natin, mga taong nakikita natin sa labas, at 'di ba? At magbibigay ka ng tulong sa mga kaibigan, kapamilya, at kung sino man ang nangangailangan ng tulong. At pagka sinunod mo 'yon, pag minahal mo yung kapwa mo, nasunod mo na yung the rest of the commandments. Kasi pag mahal mo yung tao sa paligid mo, hindi ka papatay, hindi ka magko-commit ng adultery kasi mahal mo yung asawa mo, hindi ka magnanakaw kasi nire-respeto mo yung gamit ng ibang tao, hindi ka magsisinungaling kasi nire-respeto mo yung katotohanan na kung ano man yung kwento tungkol sa kakilala mo or sa kaibigan mo o sa kung ano man ang pangyayari. At hindi ka rin maiinggit sa ibang tao kasi magiging masaya ka kung ano yung meron ng ibang tao. So, sabi ni Jesus, kung nasunod mo yung 2 to, nasunod mo na lahat yung 10 commandments. So, ulitin nga natin. Yung una is love God. Yung pangalawa is love people. Diba? At sabi ni Jesus, nung sinabi niya yun sa mga tao, sabi niya, pinakita doon ni Jesus na yung true obedience sa God's commandments is rooted both in love God and in love for God tsaka sa love sa mga tao. Na si God, hindi niya tayo
sinave, di ba? Based on if sinusunod natin yung 10 Commandments. Sinave niya tayo by grace through Jesus Christ. Na pag nasa puso na natin si Jesus Christ, yun ang save na tayo pag tinanggap natin si Jesus. And ang fruit nun, if nasa loob na natin si Jesus, tinanggap na natin si Jesus, is we will love God with all our heart, soul, and mind, and we will love our neighbor as ourselves. We will love people. Okay? So, yan ang kwento natin ngayon. So, in summary, tinuro ni Jesus na yung buong Bible, yung buong religion, lahat ng rules and regulations natin is na-summarize dun sa dalawang rules na to. Love God and love people. So, let's pray na tulungan tayo ni Lord na lahat ng gawin natin, we will focus on and we will learn to love God and to love the people around us at hindi tayo mahihirapan sundin ng mga bagay na ito. Jesus, we thank you that tinuruan mo kami to love you with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and to love the people around us. I pray that you will help us to grow more in knowing you and loving you, so that hindi kami mahirapan na mag-overflow yung pag-ibig na to, Lord, sa mga kapwa namin, O God. May we all be filled with compassion, yung mga batang to, mga teachers, Lord, lahat kami sa lahat ng ginagawa namin. Tulungan mo po kami, O God, na we will just work and love you with all our heart, Lord, para matuto kaming magmahal din sa mga kapwa namin, O God. We love you and we glorify you in Jesus' name. Amen. So, yun mga bata, hopefully you had a good time and enjoy the rest of the day doing arts and crafts. Bye! See you soon! God bless. See you next Sunday. Bye.